Yo, yo, yo mga do, eto na, ginabi na talaga ako, no. Siyempre, ang dami natin ginagawa ngayon. But anyway, eto na yung continuously yung nahuli natin ng isda kanina, eto na, no. Inabot ako ng gabi para lang sa paglilinis nun. Siyempre, yung iba, nilagay ko na sa rep, yung iba, eto na. Doon tayo straight to the point na, paano magdaing ng isda, eto na talaga siya do. Oh, pause muna natin ng konti. So do, ito na talaga siya. So yung ibang isda na ilagay na natin sa ref, yung ibang isda nandirito na. Oh. So pinili ko lang kung ano yung dadahin ko, yung mga maliliit lang, no. Kasi yung maliliit, mas mabilis mag-penetrate yung mga lalagay nating asin. So ito ho, nalinis ko na to ng bonggang-bongga, no. Pagkatapos nyo itong banlawan, ang gawin nyo, banlawan nyo pa rin to sa tubig na may suka para sure ball, no. Nasa sa inyo yan kung paano kayo maglinis yan. Pero sa akin, binabalawang ko pa rin to sa suka at na maraming asin. Para sure ball. Ito na siya. So, ang gagawin mo, aasinan mo pa rin to do. Yan siya. Aasinan pa rin natin to ng bonggang-bongga. Although binalawan mo na to sa may asin, todo mo pa rin yung pag-aasin mo dito. So, asinan natin ng bonggang-bongga to lahat talaga. Asin. Yung sigurado yung sagad yung asin hanggang dun sa pinaka loob ng isda. Tulad niya, no. Kasi kapag hindi ito masyadong naasinan, may tendency na hindi masyadong maganda yung pagkakadry niya. Yung life shelf nito sa shelves nyo, sa shelf life niya. Yung iba kasi na to, dahil matataba nga siya, tinan nyo naman, no. Ito yung isda na kasing kinis ng Maren Rivera. Actually, kaya ko to dinadaing. Masarap to sa prito, pero idadaing ko to guys kasi mas masarap to kapag pinirito mo tapos lalagay mo sa dinengding. Alam mo yun? Yun ang maganda dito sa ganitong isda pag prito na siya. Prito mo muna tapos lagay mo sa dinengding. Kasi pag sobrang tuyo na to guys, mamaya papakita ko sa inyo kung anong itsura ng tuyong-tuyo. So eto na siya. Eto may malaki tayong isda dito na isa rito idadaing ko rin to kasi masarap to sa dinengding. But anyway, eto na siya. So naasinan na natin siya ng bonggang-bongga, no? Ano ang itsura niya? Tingnan niyo may itsura nito, oh. Siyempre, dahil fresh nga, kaya malambot talaga siya, oh. Parang bagong labas talaga hindi talagang bagong ahon talaga to sa dagat. So, napakaganda ho nito, hindi to yung mga isda na nalagyan ng formalin, kaya matigas na. Pero ito talaga yung tunay na isda pag bagong hango sa dagat. So, ito ang gagawin natin, ilalagay muna natin to sa rep, no, for 1 or 2 days. Talaga ipapakita ko paano ko pa pinasok sa rep, no. Harang, no? Pasok natin sa rep. Ito na siya. Okay, pakita natin dito yung rep natin. Yung rep kong magulo. Papakita ko sa inyo yung rep kong magulo. So, ito na yung isda natin. Re-rep na natin ng 1 to 2 days. Oh. So, kunyari, 2 days na, no? Oh, sarado mo muna, di ba? Oh, yan na. Tapos, buksan mo ulit yung rep mo. Buksan mo ulit yung rep mo. Siyempre, may ready na tayo. Ito, yung nahuli ko nung isang araw. Alang, gulo. Sandali lang. Ito kasing asawa ko, hindi tulungan eh. So, ito na yung isda guys, after 2 days, no? Nalunod sa asin. Siyempre, meron tayong ibang nilagay dyan na turmeric, ganyan. O tsaka yung ibang flavored na ilagyan mo ng ginger o kaya ng garlic flavor, mga ganyan ba. Para pag natuyo siya, masarap din lasa. Yan na siya. So, ito na, so, natuyo na to sa asin. Talagang todo yung asin nito. Meron tayong patuyuan dito. So, yan. Lalapag mo na siya dito kasi tuyong-tuyo na rin naman siya. Lapag mo muna siya dyan, no? Hilera natin yung mga isda natin. Aray ko. Tumatalsik ah. Nandali lang nga. Commercial muna, na-commercial tuloy ako doon. Ayan siya. So, ito yung gagawin natin sa isda. Ayan na siya. Meron akong patuyuan dito. Pero, gabi ngayon, in fairness. O, di ba? Gusto niyo makita yung oras, kanong oras na ngayon. So, ito na siya, no? Marami rin tayong isdang papatuyuin, hindi lang to, no? So, ito lang is for the picture lang. O, yan na siya. Ang ganda ng itsura, di ba? O, yan na. So, ito na yung isda nyo. Ngayon, papatuyuin natin to. Saan natin papatuyuin? Dito. So, yan na. Ilalagay natin dun sa rep, no? Dito ko pinapatuyo to. Dito natin papatuyuin yan. Yan, bubuksan mo yung rep. Yan, may space tayo dyan. Patuyo mo dyan. Ayun, ganun do. Ayun. O, ngayon, so, ito na siya. After several weeks. Mga 1 week, 2 weeks. Ito na. Charos lang, no? Papakita ko sa inyo, dalawang level to. Ayun yung isa sa taas. Doon, hangoy niya ni sir. Ayan na siya. Ang itsura niya, pag tuyo na. Ito, hold on a second. Ito na yung ating tuyong isda, no? Nahirapan din yung asawa ko sa pagbibideo niya, no? Ito may itsura niya, na. O, naka-ready na yung plastic natin. Pero, syempre, hindi natin lalabas yan kasi sanay siya sa lamig, no? Tignan niyo naman, no? Tuyong-tuyo talaga, oh.
Talagang dehydrated siya kung dehydrated talaga. Ito yung masarap iprito guys. Ito labahita to. Ano to? Masarap to na isda. Red snapper. Tignan nyo naman dahil fillet na fillet to. Sobrang nipis, sobrang gaan niya. Iprito mo lang to. Napakatigas niya guys. So parang bato. Tignan mo naman oh. Papatunogin natin ha. Ayun oh. Sobra siya para siyang bato. Ngayon, pag niluto mo to, matural matigas to pag pinirito mo. Ang gagawin natin dito, prito mo, tapos isasahog natin sa dinengdeng. Ganito yung mga pansahog natin sa dinengdeng. So anyway, pwede na natin tong ilagay sa ating plastic. Ito na, back na tayo do. Ayan na. So, tatago na natin tong isda natin, yan. Kasi, total tuyong-tuyo na rin siya. Meron ka ng tuyo na walang langaw. So, ito yung sinasabi ko, paano magpatuyo ng isda na the same time, hindi ka nagsasuffer na yung mga langaw ay lulusot. Kasi magagaling ho yung mga langaw dito. Yung mga langaw dito, napakagaling na lumusot sa kulambo. Kahit kulambo na yan, nilalangaw pa rin yan guys. Maniwala kayo sa akin. Alam niyo lahat lang nagdadaing, kahit anong kulambo pa yan, napakanipis. Talaga yung langaw, napakagaling ng langaw. Na kukuha pa rin ng langaw paano siya lulusot. So ayan na siya. Oh, 'di ba? Meron ka ng isda dito. Ngayon, ito is yung lumang plastic ng chicken natin. Oh, yan oh, 'di ba? Oh, dito na natin ilalagay yung ating mga ito yung isda, do. Oh. Oh, lagyan natin sa rep na. Oh, ito na siya oh. Kala mo chicken, isda 'yan. Pilipino talagang galing mag-recycle no. Syempre dahil sana itong isda natin sa dried. Nandito yung iba kong naka-dried fish. Ayun oh. Yung isa nga hindi ko pa na plastic eh. Ano? Ayan na siya. Ito yung mga dried fish natin guys. Ayan na. Tambak na natin yan dyan. O ayan oh. See you next time. Ganyan mag-dried ng isda. Walang langaw yan. Sure ball. Guaranteed langaw free. O diba? Kung mo sabihin magkakalangaw pa yan. Nasa loob ng rep. O. Yun nga lang. Okay lang to. Mga do, okay lang yung gantong style kung nasa ibang bansa kayo, no, mura ang kuryente. O kaya nasa Alaska ka, kasi sa Alaska, sa labas mo patuyuin. O kaya pag nag-winter, sa winter mo to gawin, sa winter, sa labas ka magpatuyo, okay yun. Masarap ang flavor ng isda. I-try nyo yung gantong style, mas masarap ang flavor ng isda. Parang fresh na fresh pa rin, parang nasa dagat. Ayun na yung mga mahilig na sa dinengdeng, dahil napakarami kong kamote ng dahon din, finipreaser ko rin ho yung mga yung ibang isda, pinifreezer ko, pero yung isda dinadaing ko para iba-ibang flavor pag winter kasi summer lang tong gantong isda. September na ngayon, wala na ho siya, kaya talagang kailangan ipunin ko yung mga isda ko para pag naglalaway ka ng isda, gusto mong kumain, meron kang isda, di ba? Ganun lang yun do. Okay, kung nagustuhan mo to, edi nagustuhan mo, gawa ka ng gantong isda, yung langaw free.